kalooban ng Diyos na kilingain si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunuri ni Jose. Manalangin tayong matulad sa Kanya upang atin ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay magsitayo at sumabay sa pambungad na awit bilang panimula ng ating pagdiriwang. Pagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan. Pagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalubog sa sala. Pinangakong ang Birhen ay maglilihim, pagligtas natin, tuwirin mga landas, mga
alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sa sanlibutan, Masaya natin ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sa sanlibutan, Masaya natin ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sa sanlibutan, Masaya natin ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala.
mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay ihahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sa sanlibutan, Masaya natin ipaghanda pagdating ng manunubos na napagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay, sa pagdating ni Jesus. Naway magpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. At lumapit kay Kristo, buktong na anak ng Diyos. Sa kaligtasang hatid, lahat mabubuhay, pag-ibig walang kapantay. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay, sa pagdating ni Jesus. Naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Tayo po ay magsitayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, on this third Simbang Gabi, let us be grateful, thankful to God. And to be less unworthy of the celebration, let us first admit that we are sinners, that we need God's mercy and compassion. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we who are weighed down from of old by slavery beneath the yoke of sin may be set free by the newness of the long-awaited nativity of your only begotten Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Tayo po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa,
Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angka ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siya, marangal at sasamana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagi na. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siya, marangal at sasagana kailanman. Iyaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siya, marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawa. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nanabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siya, marangal at sasagana kailanman. Nawayaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan.
manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tayo po ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon
sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, dear friends in the Lord, we praise and thank the Lord who has gathered us as one community, as one family of faith on this third Simbang Gabi. And I would like to thank our dear Bishop Martinelli, for his insistence on following up the insistence of Bishop Paul Hinder that I come here to Abu Dhabi and Dubai to celebrate Simbang Gabi with the Filipino community and with the wider community of the Apostolic Vicariate. And we are honored with the presence of our dear Apostolic Nuncio and our Ambassador. No? Salamat po. How many days ang Simbang Gabi? Ilang araw ang Simbang Gabi? 9. 9. Wow, talaga. Pwede nyo bang Tagalogin yun? Ba't kayo sumisigaw? Okay, bakit 9? Bakit siyam? Yan, ha? Natuto kayo, ha? Yan. Mary bore Jesus in her womb for 9 months. So 9 days. So every day is equivalent to 1. Yeah. Oh, very eager siya, no? Good, no? So, no, we accompany Mary and Jesus in her womb. Kasama natin si Maria at si Jesus. No po. Kaya, dapat buuin ang siyam. Yan. Kung hindi, pwede bang ipanganak? Kawawa naman kung 5 months lang. Kawawa naman kung kulang. No? Kung kaya namang buuin, na po, 9 months or 9 days, 9 months. No. So this is not just parang a ritual, no? It is a spirituality. No. Sumasabay tayo sa mahal na ina. Yung Simbang Gabi ay votive mass in honor of the Blessed Mother. So we accompany her, who accompanies us beyond 9 months. 9 days. Lagi tayong kasama ng mahal na ina. Dinadala niya sa atin si Jesus. Di samahan din natin siya. No po. How do we prepare for the coming of the Lord? Paano ba ang paghahanda sa pagdating ni Jesus?
I'm sure, no, part of the preparation that many of us are already engaging in ay, let us look for discounts so that we can do shopping, no? At hindi masyadong mababawasan ang bonus. No po. Kung may bonus. No. Yeah, some prepare that way. O yung iba naman, they prepare for Christmas by checking the different offers. Where can I go for vacation? Saan ba may discounted rates, no? Saan ba mas mura ang hotel o mura ang flights, no po? And being Filipinos, sigurado yan, our thinking, preparation is, ano ang kakainin sa Noche Buena? Ano ang kakainin sa almusal? Ano nga pala ang mimeryendahin? Ano kaya ang tatanghalianin? No? Pagkain, no? Which is good, no? Because it is not just food, but a gathering. Please continue your preparation. But when we look at Mary, Joseph, they were the original figures in the original Advent and Christmas. How did they prepare? Mary was unprepared. Joseph was unprepared. In fact, the relationship was about to be broken. So, inisip ba ni Maria at Jose, saan ba magbabakasyon? Saan ba makakabili ng ganito at ganyan? Ano ba ang ibibigay ko sa inaanak ko? Pagkaabot, nakangiti, pagtalikod, naking gastos naman ito. Mga ganyan. No, ang sabi ko nga, no, parang hindi handa si Maria at si Jose. At parang masisira ang kanilang samahan. So what are they teaching us about the true preparation for the coming of the Lord? In the gospel that we heard, no, which is very similar to the Annunciation to Mary, no, now we heard the Annunciation to Joseph. Mary just got visited by the angel and she trembled. She was disturbed. Ikaw ba naman ang bisitahin ng anghel at sabihin na ikaw ay magiging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos? Magugulantang ka. Now, the same with Joseph. Mary and Joseph were already betrothed. And during that time, betrothal was already considered the beginning of marriage. They were already married. But they don't yet live together. Kailangang maghanda pa yung lalaki ng matitirhan at paghanda na, saka 7 days of feasting at susunduin na yung nobya sa kanyang bahay at doon sila magsasama. Pero considered married na kapag betrothed. Ayun, kasal na sila, hindi pa nagsasama, ano ba't buntis si Maria? Joseph was not prepared, but Joseph knew he is not the father of this child.
unprepared. Pero sabi sa Ebanghelyo, Joseph was a just man. He followed the law. But he trusted Mary enough that he did not want to subject Mary to shame. Bakit? Kasi at that time, ang nakatakda ng ikasal, tapos magdadalang tao, na ang dinadala niya hindi naman anak nung kanyang asawa. Alam niyo ang pwedeng gawin sa kanya? Kalad ka rin sa plaza at batuhin. Public shame. But Joseph was a just man. He knew the law. No? Hindi na sila pwedeng magsama. But he also was just to Mary. She knew Mary was a good woman. So there must be something mysterious going on. At kung ano man yung nangyayari, siguro Joseph thought, I have no more place in the life of Mary. So I will separate from her quietly. Napakabait, ano ho? Yan. Pero nakatulog siya at sa pagtulog niya, dumalaw ulit ang anghel. At sinabi ng anghel kay Jose, huwag kang matakot na kunin si Maria bilang iyong asawa. Dahil ang kanyang ipinaglilihi ay dala ng Espiritu Santo. At Joseph, do not think that you have no more role in the life of Mary. Take her as your wife. At dahil magiging asawa mo si Maria, magiging ama ka ng kanyang anak. You take Mary as your wife and assume the responsibility of the father of Mary's child. And give him the name Jesus. Anong kahulugan ng pangalang Jesus? God saves. Meron ba ditong ang apelyido ay De Jesus? Ayun. Ganda ng pangalan nyo. Ho? God saves. Nagliligtas ang Diyos. Meron ba ditong ang pangalan ay Jess? Wala. Hindi na uso ngayon. Jesusa. Ayun. Huwag niyong sayangin yung pangalan niyo, ha? God saves. Kaya hindi ka dapat basagulero. Hindi ka dapat basagulera. Dapat nagliligtas ka. Hindi ka nagpapahamak kapag ang pangalan mo ay Jesus. Jesusa. De Jesus. At anong ginawa ni Jose? After getting the visit of the angel and the truth about the pregnancy of Mary, he woke up and took Mary as his wife. Pagkatapos makinig, pagkagising, gawa agad. Pagkagising, hindi na yung nag-unat-unat pa. Ay, ang aga pa pala. 30 minutes pa, mamaya lalong hindi magigising. Pag nakarinig sa salita ng Diyos, tayo, gawa. Listening to the Word of God, acting on it at once. That was the preparation of Joseph. The preparation of a heart of faith. He was a man of faith and justice. So that was his preparation. So when the angel revealed to him God's plan, he listened, obeyed, acted on it.
Yan po ang preparation for the coming of the Lord. That is the preparation of the unprepared. Wala ka pang nabalot na regalo, hayaan mo yan. Wala ka pang naiipon, hayaan mo yan. Ang wag mong kalilimutan, faith that is obedient. That is the preparation for Christmas and for life. Kahit na hindi Pasko. Para pag may dumating na hindi ka prepared, because of your faith, you listen to God and you obey. You act. There are many events in our lives that we are not prepared for. Ilan sa inyo, noong kayo ay bata-bata pa, ang nakaisip na balang araw ako pala'y mangingibang bansa. Minsan may pangangailangan na darating. You're not prepared. Minsan magpapa-check up ka lang, nako, ang labas ng resulta, may ganito ka palang sakit at ganyan. Kayo trabaho ng trabaho, tapos yung palang pinadadalhan nyo ng inyong ipon kung saan-saan lang pala nagagastos. At pag nalaman mo, minsan, masakit. You're not prepared for all of these things. But we can prepare every day by faith, listening to God, and acting on God's Word. Pag ganyan, like Mary, like Joseph, you may be unprepared for a specific thing, but you are prepared to do God's will. Ay, nako. Kaya pag tinanong kayo, handa ka na ba sa Pasko? Huwag niyong iisipin, nabili ko na ba yung mga regalo? Nalista ko na ba yung mga Christmas cards? Nagawa ko na yung shopping? Hindi yan ang preparation sa Pasko. Pag tinanong ka, handa ka na ba sa Pasko? Ang tanungin mo sa sarili mo, nakikinig ba ako sa salita ng Diyos? Bukas ba ako sa kanyang kalooban? At handa ba ako kumilos? Kahit na ang ipagagawa niya ay wala sa plano ko. Sometimes God will ask you to do what you have not planned. Joseph already had his plan, but God asked him to do something else. Because he was a person of faith and obedience, sorry, microphone. He did not insist on his plan. He obeyed God's plan. So one suggestion, ngayon, like Joseph, he was planning to separate from Mary. Baka there are some people that you are avoiding, have been avoiding. Yung may utang sa iyo. O yung pinagkakautangan mo, you have been avoiding. Now, the angel is telling you, take him. Take her as your friend. Wow. Kaya after the Mass, tatawagan mo. Sasabihin mo, ang laki ng utang mo sa akin, pero pinatatawad na kita. Sino ang susunod? Hindi pa prepared for Christmas. O sometimes, mga magkakapatid, they get separated for what? For a piece of land,
for some jewelry left by the grandmother. Now, the angel is telling you, talk to your brother, talk to your sister. Is he or she less important than that jewelry? Ano ang mas mahalaga? Yang alahas na yan? O yung kapatid mo? There are many people who feel they have been forgotten. For Christmas, instead of buying something for yourself, na later on naman you say, I really do not need this, why not go to persons who have been forgotten, show them a sign of compassion? No? The angel is telling you, go, take them as your family. Take them as your brother, as your sister. But the question is, will we have the faith and the obedience of faith to do what God wants us to do? So this is the fundamental preparation, not only for Advent and Christmas, but for a human life and a Christian life. Okay po. Mahina na ang sagot. Yan ho, yan ha. So, let us join Mary and Joseph. Pag naghahanap kayo ng regalo sa inyong relatives or friends, bigyan nyo ng Bible so that they would read and listen to the Word of God. And the Bible will not grow old. Kaya next year, pwede ka nang hindi magbigay ulit ng regalo. Sabihin mo, yung Bible, yung salita ng Diyos, the Word of God, is for life. So ibibigay ko sa iyo ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan na yan. So you are giving them the preparation for whatever will come to their lives. No po? Yan. Father Chito, do you sell Bibles here? Yes, okay. So I'm sure out of stock na mamaya because all of you will buy Bibles, no? Give them as your gift a preparation even when we are not prepared for life. I will close this no po with a story. When I was still in the Philippines, during Advent no po, and Christmas, gustong-gusto ko, I love to visit and celebrate Mass and give recollections sa mga prisoners sa jail. No po. They feel far from their families. No? They feel sometimes forgotten. So, and ano po, minsan yung mga stories of real conversion to Jesus, faith, doon ko minsan nakukuha. No po. Minsan po, ay ilang taon na ito nakakaraan, nagmisa ako ng simbang gabi sa isang provincial jail. Simbang gabi in a provincial jail. And then after the Mass, sabi nung warden, Bishop, sige, I give you permission to enter the cells so that you could greet the... and meron naman akong kasamang guard na po, ganyan. So, wow, talagang ang sikip-sikip, ang init-init. No, alam nyo na, ganyan. But they were eager, no po, oh Bishop, salamat po, Bishop, ganyan. Pwede magpa-bless, ganyan, no? So, ganyan. And then, at a certain point, I really got very, very tired, physically and emotionally, no? Ganyan. Kaya, I told the guard, yung warden, lalabas na ako, uwi na ako,
Kasi meron pa namang iba akong gagawin. So he said, yes, okay, let us go now. While we were about to leave, one of the prisoners shouted, Bishop, somebody else wants to talk with you. Meron pang gustong makipag-usap sa iyo. Sabi ko, oh, nasaan? Medyo ano na nga ako eh. Parang wala nang sigla ko. Nasaan? Doon po, ayun, sa baba. The man was lying on his belly. They took turns kasi maliit yung selda. So when some are lying on the cot, some are standing, and some are lying on the floor. Ayan, nakakaawa talaga. So I saw him lying on the floor, so I knelt before him to talk with him. Ako parang I have no more energy to make kwento-kwento pa, no? So sabi ko na lang, small talk, Merry Christmas, Merry Christmas. Paano ba ang Pasko mo dito sa preso, no? How will your Christmas be here in prison, no? How do you prepare? Anong pinaghahandaan mo? And I asked that question because I had nothing else to say. Parang just out of the blues. No? But he took my question seriously. Sabi niya, alam mo, Bishop, dito sa preso, maraming hindi sigurado. Hindi mo alam kailan ang susunod na hearing. Hindi mo alam kung mapapalaya ka. Hindi mo sigurado kung tatanggapin ka pa ng iyong pamilya. Maraming hindi sigurado. Pero Bishop, isang bagay lang ang sigurado. Mahal ako ni Kristo. In the many uncertainties, there's only one thing sure. Jesus loves me. And I thought, this man who is not prepared for things that will come is prepared for Christmas. He knew that Christmas was about the certainty. Jesus loves us, and He will come. Parang napahiya ako sa sarili ko. No, parang mas handa yata siya kaysa sa akin. So let us unite ourselves with the many people like him whose life is filled with uncertainties and they don't know how to prepare. But they are preparing through their faith, their obedience to Jesus. Ba't kayo umiiyak? Kasi totoo, no po? Totoo. So let us pause, tumahimik tayo sandali, and let us ask ourselves, how is my faith life? Do I listen to God? And am I open to God's Word? And am I ready to obey God, to act on His Word?
Mga kapatid, pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanmay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Leon na ating Santo Papa, kay Paulo na ating Obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa ating bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaniningan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose, na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa pag-aalay ng mga handog. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong galak at kapayapaan nawa'y hingin. Kung alak at tinapay, mga bungang alay,
brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. May the sacrifice to be offered to you, O Lord, make us acceptable to your name, that we may merit for all eternity to be the companions of Christ, by whose death our own mortality was healed, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him. The Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominations, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Santo, Santo, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection,
we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity together with Leo, our Pope, Paulo, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you,
My peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer the peace of Christ to one another. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray.
May we receive your mercy in the midst of your temple, O Lord, and show fitting honor to the coming solemnities of our redemption. Through Christ our Lord. Tayo po ay magsiupo sumandali para sa ilang mga paalaala. Pinasasalamatan po namin ang lahat ng mga nag-alay ngayong ikatlong gabi ng ating simbang gabi. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga biyaya. Sa mga nagnanais mag-alay o mag-share ng kanilang blessings, maaari po ninyong tawagan si Sister Violi sa mobile number na naka-flash sa inyong screen. Para po sa mga nangangailangan ng medical assistance, ang staff ng Etihad Medical Center ay ating makakasama sa buong simbang gabi. Sila po ay nasa medical room ng St. Therese malapit sa opisina ni Father Troy. Pinasasalamatan din po natin ang Jeanette Dental Center sa pagbabahagi po ng mga bottled drinking water. Para sa mga natatanging kahilingan at panalangin ngayong Kapaskuhan, kung kayo po ay may mga espesyal na kahilingan o panalangin ngayong Kapaskuhan, isulat lamang po sa papel at ihulog sa mga boxes sa may gawing likuran at atin po itong sama-samang ipagdarasal gabi-gabi sa pagdiriwang natin ng simbang gabi. At upang makatanggap ng notification ng mga live videos ng ating ginaganap na simbang gabi, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi Facebook page at YouTube channel upang i-share, i-like at mag-subscribe na rin. Sa gayon, mas marami pa ang mabiyayaan ng pagpapala at makatanggap ng mabuting balita ng Diyos. Sabi nga po, be bread among others. Maging blessing din tayo sa ating kapwa. Sa huling gabi ng ating simbang gabi, magkakaroon po tayo ng raffle draw pagkatapos ng misa. Ito po ay handog ng Sharik Tourism. May isang winner po na mananalo ng Manila to Dubai Visit Visa Package worth 999 dirhams. May mga consolation prizes din pong naghihintay sa mga mapapalad na mabubunot. To register, i-approach lamang po ang staff ng Sharik Tourism before or after the Mass. Sila po ay nakapwesto sa likod ng simbahan. Maaari nyo rin pong i-scan ang QR code na naka-flash sa ating screen. Paalala lang po na ang maaaring manalo ay yung present lamang po sa oras ng raffle draw. Sa mga nagnanais pong magbahagi ng kanilang inspirations, photos, quotable quotes, messages, experiences, at kahit na ano pa man na ating natutuhan at tinatanggap ngayong Simbang Gabi 2025, maaari lamang po sanang gamitin nyo ang hashtag Simbang Gabi AUH 2025 kapag kayo ay nag-post sa inyong mga social media platforms. Pakiusap po sa lahat, manatili po tayo sa ating pwesto hanggang sa matapos ang banal na misa at hintaying makaraan muna ang ating mga altar servers at mga pari. Atin din pong panatilihin ang kalinisan ng ground ng ating simbahan. Huwag po tayong mag-iwan ng mga basura. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayong muli bukas para sa ika-4 na gabi ng ating Simbang Gabi. Tayo po ay magsitayo. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God.